Ito yung simpleng laing na niluluto ko na tiyak talagang tataob ang kaldero mo dahil mapapasarap ang kain mo. Bago natin umpisahan, hindi to yung authentic na niluluto ng mga Bicolanong laing. Ito'y paraan ko din sa pagluluto ng laing pero wag ka ha, napakasarap nito. Tuwing nagluluto ako nito, kakaibang excited yung nararamdaman ko. Kaya tuwing nagluluto ako nito, dinadamihan ko na talaga ng sinaing. Hinugasan ko muna ng saglit yung gabi dahil binilad ko kahapon yan at nahulog pa sa kalsada. Kaya hinugasan ko talaga ng maigi dahil maraming alikabok. Kalahating kilong niyog pala yung ginamit ko dito. Nakakayod na yan. Nilagyan ko lang ng mainit na tubig. Tapos nilabas ko na yung mahiwagang kalan at mahiwagang kawali. Excited na ba kayo? Ako excited na din ako dahil madalang ko lang to niluluto. Nilagay ko muna yung ating dilis. Gigisahin lang natin ng maigi hanggang matusta. Huwag yung papasobrahan sa lutong yung dilis dahil maging mapait yung lasa ng dilis. Yung katamtaman lang ang pagkaluto sa dilis. Tapos maggisa na tayo ng luya. Sinabay ko na din yung sibuyas dyan. Papalabasin lang natin yung masarap na aroma. Isusunod na natin yung bawang. Gisahin lang natin yung ating mga lamas. Pag ramdam nyo na yung bango ng mga lamas, isusunod na natin yung ating bagoong. Mayroon pala akong stock na bagoong. Lagi talaga ako nag-i-stock niyan. 2 kutsara pala yung nilagay ko. Gigisahin muna natin yung ating bagoong sa ating mga lamas. Saka natin ilalagay yung pangalawang gata. Sa bagoong pala, kapag wala kayong stock na bagoong sa bahay nyo, yung bagoong na nabibili sa palengke, pwede na yon yung isang balot. Pinakuluan ko lang yung pangalawang gata, tapos nung kumulo, naglagay lang ako ng sili, magic seasoning. Tinimplahan ko na agad para wala na kasing halo-halo to mamaya kapag nailagay na natin yung gabi. Nakulangan pa ako dyan, kaya nagdagdag pa ako ng 1 kutsarang patis. Saka natin ilalagay yung ating gabi. Kapag nailagay na natin yan, isusunod na din natin ilalagay yung ating naipritong dilis. Saka ko lang to hahaluin ng mga 1 beses para pumailalim yung ating nilagay na dilis. Sa pagluluto nito, pakukuluan natin ng mga 45 minutes sa mahinang apoy. Yung in-in muna. Pero bago natin hinaan, pakukuluan muna natin tapos saka natin hinaan. Katulad yan, parang nag-i-in-in ka ng kanin. Pagkalipas ng 45 minutes, usok pa lang ulam na. Kung nakikita nyo, medyo masabaw pa yung pangalawang gata pero nilagay ko na yung kakang gata. Pakukuluan natin ulit yan ng mga another 20 minutes sa mahinang apoy lang ha. Ang sekreto sa pagluluto ng laing, ito ibubulgar ko na sa inyo. Kapag nailagay nyo na yung kakang gata, huwag nyo nang tatakpan. Hayaan nyo siya na mag-igi, lalo na yung pinakakakanggata. Kapag nag-igi na siya na katulad niyan, maglagay na kayo agad ng sili para masarap talaga. Ang masarap kasi sa laing, yung medyo manghang yung dating niya, yung may sipa talaga siya na kapag kinain mo, pagpapawisan ka. Yung katulad niyan, iging-igi na yan, nagmamantika na. Yan ang masarap. Huwag na natin patatagalin to. Kain time na! Kaway-kaway sa mga mahilig sa laing dyan. Ayan o. Buhos agad. Tapos sabaw. Kain. Bahaw na kanin pala yung kanin ko. Harap niya. Sabaw pa tayo. Yan. Walang kabitin-bitin sa sabaw. Harap. Kampiyon. Dilis. Yung lasa niya, medyo may kick sa matamis na maalat-alat. Lasang-lasa mo yung bagoong. Tsaka yung dilis. Kung mapadaan man sa'yo to, try mo to ha. Napakasarap niya.